sa kasunikan ng privado kasama ang kanyang isang kasamahan. At nang dumating Matang na siya. Ayaw niya sumama. ang kanilang trabaho. So, ito po ang gagamit. Parang ito. Oh my gosh. Oh my gosh. So, ayun na. Gagawin natin. Gawin natin yung shower. Saan po natin itong gripo? Nandito na po yung sa bahay. So, dito ko na. Para umiingat sa pagkakataon na ito na kilala ni Yuji ang kanyang mukha at sinabi na ang babae ay nagtatrabaho sa opisina ng kanilang paaralan. Pagkatapos ay napansin ni Shin ang isang bagay at si Kim ay may kaparehong isang linya sa kanyang ulo. Samantala, hinukay ni Han ang lumang file ng kaso ng ina ni Shin at nalaman ito na matapos nitong matuklasan ang relasyon ng kanyang asawa sa kapatid nito, pinatay siya ng ina ni Shin. Ang nakakabagabag na katotohanan na ito ay naghayag ng drawing ni Shin at napagtanto ni Han na si Shin ay hindi nagsisinungaling. At nang maglaon nakipagkita ito sa kanya sa ospital at nagtanong si Han kung si Kang ay may linya rin sa kanyang ulo at pinaliwanag ni Shin na si Kang ay may isang linya lamang. Nagtanong si Han kung ang linyang yun ay konektado sa kung sino nitong kaklase o mula sa paaralan, ngunit iginiit ni Shin na ang linyang Kang ay hindi konektado sa kahit sino man sa paaralan at naginala si Han na si Kang ay konektado sa misteryosong tao na nagtulak sa kanya. At sa sumunod na araw sa paaralan tumako si Jun kay Shin at nagtanong ito kung nasan si Yoonji at pinaliwanag nito na si Yoonji ay may trabaho sa bahay kaya maaga itong umalis. At pagkatapos nito dinala ni Jun si Shin sa pool at sa una tumangin si Shin na lumangoy ngunit pagkatapos ay nagpa siya na tumalon sa kanyang sarili. At nang hindi ito nagpanik si Jun at tumalon kasunod niya ngunit si Shin ay natawa lamang sa kanyang nag-aalalang reaksyon. At nang maglaon silang dalawa ay lumabas sa pool at inalok ni Jun ang kanyang pwesto at ang dalawa ay umupo upang kumain ng magkasama at noon nagsalita si Shin sa kanya. Pinaliwanag nito na mula pagkabata nakakakita ito ng kakaibang bagay na linya sa ulo ng mga tao at gumawa si Jun ng gesture at nagtatanong kung ganito ba. Tumango si Shin pagkatapos ay nagtanong si Jun kung mayroon ba itong mga linya sa kanyang ulo. Tumugon si Shin na wala at pati na rin si Yoonji at siya ay walang linya sa ulo at nagtatanong ito kung naniniwala ito sa mga sinasabi niya. Tiniyak ni Okay, we've also got some Facebook Marketplace items here. Our first item is a wonderful avocado food trailer. An avocado shack. Do you want to guess how much they're asking for that? It depends if it's a hassle or chef and stroller. Olive frizz out. Now with 2 times olive oil concentrate and keratin. In the new Palm Olive Naturals. For silky straight hair. Try the new Palm Olive Naturals. ay na nagtungo ito sa banyo at tungo sa motel para mag-ensayo. At doon napansin ito ang guro ng musika na kinahihiligan niya ngunit sa ngayon ay may kasama itong ibang babae. At sa katunayan, madalas pagmasdan ni Kim ang mga magkasintahan na pumapasok sa kabilang silid sa pamamagitan ng isang maliit na butas at hindi ito inaakala na makikita niya ang guro ng musika sa ganoong paraan. Ang guro ay may isang linya lamang na konektado lamang sa babaeng kasama niya at ang makita silang magkasama ay ganap na bumasag kay Kim at umalis ito sa motel. Pagkatapos ng insidenteng ito, naghintay ito ng ilang araw at umaasang babalik ang guro sa motel. At nang muli itong dumating, inatake ni Kim ang babae at napinsala ito at isinuot ang kanyang damit at pumasok sa silid at ang kanyang pag-iisip sa mga oras na ito ay ganap na hindi matatag. Ang guro ng musika ay nagulat na makita siya at sinubukan ni Kim na ipilit ang kanyang sarili sa guro habang nagtangka na umalis ang guro, ngunit may isang bagay na inihagis si Kim mula sa likuran niya na pumatay sa kanya. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa kama at nagsimulang halikan ang guro at nang napagtanto nito na ang guro ay patay na nagtungo ito sa banyo at kinuha ang kanyang sariling buhay.
At nang maglaon nang dumating si Shin upang kunin ng basura, nakita nito ang babae na itinali ni Kim at mabilis na tinawagan ni Shin ng pulis habang inalis ni Inspector Han ang mga katawan at nagsimulang maghanap sa salamin, ngunit hindi niya ito nakita. At pagkatapos nagtanong si Han kay Shin kung ilang linya ang meron si Kim at sinabi ni Shin na si Kim ay may isang linya lamang, ngunit sa tingin nito ay hindi ito konektado sa guro ng musika. Pagkatapos ay nagtungo si Han sa ospital upang tignan si Kang, ngunit bigla nitong naalala ang isang bagay at bumalik sa hotel. Napagtanto nito na hindi niya sinuri ang bathtub at pagkatapos na maubos ang lahat ng tubig ay natagpuan nito ang salamin. Isinuot ni Han ang salamin at tumingin sa salamin at nang makita ang maraming linya sa ulo siya ay labis na nagulat. At sa ospital sa pagtingin sa isang linya sa ulo ni Kang, nagsimulang maalala ni Han kung gaano kapangit ang pakikitungo niya dito. At mula pagkabata, sinubukan nitong mapalapit sa kanyang ilongin, ngunit hindi ito nag-alala para sa kanya. At nang maglaon sa opisina, napansin nito ang dalawang linya sa kanyang kasamahan at nagtanong kung mayroon itong kasintahan bago magpakasal. At kinumpirma ng kanyang kasamahan at napagtanto ni Han na ang mga linya ay tumpak. At sa mga sandaling yun, isang babae mula sa paaralan ni Kang ang dumating sa istasyon upang magsampa ng reklamo. At nang marinig ang pangalan ng paaralan ay nagkaroon si Han ng ideya at dinala nito ang kasintahan ni Haiyang sa ospital at nilagay ito sa harapan ni Kang, ngunit ang linya ni Kang ay hindi konektado sa kanya kaya pinaalis siya ni Han. Samantala, ang dalawang kaibigan ni Shin ay pinag-uusapan ng kanyang birthday party at tumugon si Shin na hindi pa nito pinagdiriwang ang kanyang kaarawan hanggang sa ngayon. Sinabi ni Yoonji at Jun na sa pagkakataon na ito silang tatlo ay tiyak na isang reklamo at napansin ni Shin ang 4 na linya sa ulo ng babae at nagulat. Samantala, sinabi ng kasama ni Han na isa itong pisikal na kaso ng pang-aabuso at nais nito pangasiwa nito ni Han ng personal. Pinaliwanag ng babae na ang lalaking nagngangalang Lee ay binigyan siya ng alak at nang mawalan ito ng malay ay gumawa ito ng hindi maganda sa kanya. Napagtanto niya ito nang magkamalay ito at makita ang kanyang damit pang ibaba. Sinabi nito na kusang loob itong pumasok sa kanyang silid upang dumalo sa isang party, ngunit hindi ito alam na may gagawin itong ganoong bagay sa kanya. At napansin ito na wala itong linya sa kanyang ulo. Sinabi ni Han sa kanya na siya at hiniling sa kanya na ipaliwanag ulit ang lahat. Sinabi ni Lee na ang babae ay nagtungo sa kanyang silid at inubos ang buong bote ng whiskey na mayroon siya. At pagkatapos noon nang magpinilit ito na uminom ng marami, kailangan itong lumabas upang kumuha ng beer. At pagkatapos na uminom ng beer, bigla itong nagkaroon ng breakout at marahil ay dahil sa whiskey at beer. Nagtanong si Han kung saan ito nakuha ang beer at sinabi ni Lee sa kanya ang tungkol sa isang tindahan ng alak na matatagpuan mismo sa tabi ng kanyang dorm. Sinuri ni Han ang CCTV footage ng tindahan ng alak at napagtanto na ang binata ay nagsasabi ng totoo, ngunit pagkatapos